pagtulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa naipahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman. Ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis, dagling na tayo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanata 1, Talata 9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya ay tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo. Bilang 23, 16 hanggang 20. Sinalubong ng Panginoon si Balaam
at nilagyan ng salita ang kanyang bibig. At sinabi, bumalik ka kay Balak at ganito ang iyong sasabihin. Nang siya'y dumating sa kanya, siya'y nakatayo sa tabi ng kanyang handog na sinusunog, nakasama ang mga pinuno sa Moab. At sinabi sa kanya ni Balak, ano ang sinabi ng Panginoon? Binigkas ni Balaam ang kanyang talinghaga na sinasabi, tumindig ka, Balak, at iyong pakinggan. Makinig ka sa akin, ikaw na anak ni Sipor. Ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling, ni anak ng tao na magsisisi. Sinabi ba niya at hindi niya gagawin? O sinalita ba niya at hindi niya tutuparin? Ako'y tumanggap ng utos na magbigay ng pagpapala. Sila ay kanyang pinagpala at hindi ko na mababago iyon. Gagawin ng Diyos ang kanyang sinabi. Sina Balaam at Balak ay hindi mga Israelita. Sila ay kabilang sa mga kalaban ng Israel. Si Balaam ay nakakabigkas ng pagpapala o sumpa sa mga tao. Ilang beses na hiniling ni Balak na sumpain ni Balaam ang mga Israelita na noon ay inaakay ng Diyos patungo sa lupang pangako. Ngunit hindi niya nagawang sumpain sila. Ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling o anak ng tao na magbabago ng isip. Kapag may sinabi ang Diyos, ito ay kanyang gagawin. Kapag nagsalita ang Diyos, ito ay kanyang tutuparin. Sinabi ng Diyos na pinagpala niya ang Israel, kaya't iyon ay hindi na bago ni Balaam. Awit 119, 89 hanggang 93. Magpakailanman, O Panginoon, ang iyong salita ay natatag sa langit. Nananatili sa lahat ng salinlahi ang iyong katapatan. Iyong itinatagal lupa at ito'y nananatiling matibay. Sila'y nananatili sa araw na ito ayon sa itinakda mo, sapagkat lahat ng bagay ay mga lingkod mo. Kung ang kautusan mo'y hindi ko naging katuwaan, namatay na sana ako sa aking kalungkutan. Hindi ko kailanman kalilimutan ang mga tuntunin mo, sapagkat sa pamamagitan ng mga iyon ay binigyan mo ako ng buhay. Salitang walang hanggan. Ang Diyos ay walang hanggan. Ang kanyang katapatan at salita ay hindi nagbabago magpakailanman. Napakalaking biyaya kapag ginagawa ng Diyos na ating magustuhan, kagutuman, kauhawan, kagiliwan, at katuwaan ang kanyang salita. Sa pamamagitan ng kanyang salita ay nilikha niya sa atin ang pananampalataya. Sinabi niya sa kanyang salita na siya ay mayaman sa awa at malaki ang kanyang pag-ibig sa atin. Maging noong tayo'y patay sa ating mga kasalanan, binuhay niya tayo kay Kristo. Sa pamamagitan ng kanyang biyaya, tayo ay kanyang iniligtas. Muling binuhay at pinaupong kasama ni Kristo Jesus sa sangkalangitan. Ito ay ginawa niya upang ipakita sa panahong darating na ang kanyang biyaya ay hindi masusukat. Dahil sa biyaya tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ito ay totoo dahil nasusulat sa salita ng Diyos. 2 Korinto 5:4 hanggang 7. Habang kami ay nasa toldang ito, kami ay dumaraing na nabibigatan, hindi sa nais naming maging hubad, kundi nais naming kami mabihisan pa, upang ang may kamatayan ay lunukin ng buhay. Ngayon, ang naghanda sa amin para sa bagay na ito ay Diyos, na nagbigay sa amin ng Espiritu bilang paunang bayad. Kaya't kami laging nagtitiwala. Bagamat nalalaman namin na samantalang kami ay nasa tahanan sa katawan, kami ay malayo sa Panginoon.
sapagkat kami ay lumalakad sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng paningin. Ang pamumuhay sa pananampalataya. Malaking pagpapala na nagkakaroon tayo ng kaalaman at karunungan kapag ating binabasa, pinapakinggan, pinag-aaralan at pinagbubulayan ang salita ng Diyos. Ngunit hanggang ang salita ng Diyos ay nananatiling kaalaman o karunungan na nasa ating isip lamang, ay hindi natin mararanasan na ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa ating buhay. Ang salitang ipinaunawa sa atin ng Diyos ay ginagawa niyang pananampalataya sa ating puso upang ito ay ating maisabibig at maipabuhay. Sa pananampalataya ay isinusuko natin sa Diyos ang ating buong pagkatao upang mamuhay kaisa niya. Ito ang pamumuhay sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Ito ang pamumuhay na ang pakikisama ay sa Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Juan 12:44-50. Si Jesus ay sumigaw at nagsabi, "Ang sumasampalataya sa akin ay hindi sa akin sumasampalataya, kundi doon sa nagsugo sa akin. At ang nakakita sa akin ay nakakita doon sa nagsugo sa akin. Ako'y naparito na isang ilaw sa sanlibutan, upang ang sino mang sumampalataya sa akin ay huwag manatili sa kadiliman. O ang sino man ay nakikinig sa aking mga salita at hindi tumutupad ng mga iyon ay hindi ko siya hinahatulan, sapagkat hindi ako naparito upang humatol sa sanlibutan, kundi upang iligtas ang sanlibutan. Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga salita ay mayroong isang humahatol sa kanya. Ang salitang aking sinabi ang siyang hahatol sa kanya sa huling araw. Sapagkat ako'y hindi nagsasalita mula sa aking sarili, kundi ang Ama na nagsugo sa akin ay siyang nagbigay sa akin ng utos, kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong bigkasin. Nalalaman ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan, kaya't ang mga bagay na sinasabi ko ay aking sinasabi ayon sa sinabi ng Ama." Si Jesus ang salita ng Diyos. Sa simula ay ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Naging tao ang salita at tumahang kasama namin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian, kaluwalhatiang gaya ng sa tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Sinabi ni Jesus, "Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo ay makikilala rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon siya'y inyong nakikilala at siya'y inyong nakita." Hindi ka ba sumasampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo'y hindi ko sinasabi mula sa aking sarili, kundi ang Ama na nananatili sa akin ang gumagawa ng kanyang mga gawa. Ang buhay ng pananampalataya. Ang buhay na walang hanggan ay buhay ng pananampalataya. Wala tayong magagawa kahit ano, ngunit ang lahat ng bagay ay magagawa ng Diyos ayon sa sinasabi niya sa kanyang salita. Ang salita ng Diyos na ating pinananampalatayaan ay gagawin niya sa atin. Hangarin hindi lamang ang magkaroon ng kaalaman, kundi ng pananampalataya at tibay ng pananampalataya na mula sa salita ng Diyos. Ang pananampalataya ay ang katiyakan na ang sinasabi ng Diyos ay katotohanan at kanyang gagawin. Kahit ang sanggol sa pananampalataya ay binibigyan ng Diyos ng kapangyarihan na lumakas sa pananampalataya sa pamamagitan ng kanyang salita.
Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin. Siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, pinuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.